Hi Cancer! Bagong taon, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Ano nga bang parating? Anong ganap? Anong mensaheng gabay ang kailangan nyong marinig? Cancer, sa aking mga kapwa, sun sign in Cancer. Yes po, I have my sun sign in Cancer. So mga katukayo, ganun. Kuha lang tayo ng gabay. Agad-agad. Kuha tayo ng mensaheng gabay para sa inyo ngayong bagong taon. Para sa mga taong makapakikinig na nito. Ayan na, Cancer. Anong kailangan yung marinig? Para sa mga Cancer, this year, 2025, ano pong mensaheng gabay ang kailangan marinig ng mga taong ito? Message po. Cancer. Mensaheng gabay para sa inyo 2025. Parating na bagong taon. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Anong kailangan naming marinig? 2025 Cancer. Mensaheng gabay po. May bumabagsak na, tumatalon, kumpol na. Yan yung mga gusto ni Moonchild, yung tumatalon ng baraha. Kusang loob, kumbaga. Hindi natin pipigilan. Mensaheng gabay para sa mga Cancer 2025. Okay. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Add lang tayo ng ilang messages, Cancer. Guidance, year 2025. Okay. Tingnan natin. Isa-isahin po natin. Ano? We'll see kung mag-a-add pa tayo. The Ten of Pentacles. This one is in reverse. Kung meron man tayong mapaangat na reverse coins, or reverse energy, reversal coins, hindi po ibig sabihin agad nito ay hindi na okay. Para sa ilan na bago lang po sa ating mga card readings, meron lang po itong kalakip na mensahe. Hindi ko tatamisan ano man ang pwedeng umangat, Cancer, wag pong laliman, mensaheng gabay lamang po. Queen of Cups, Queen of Pentacles, reverse, Nine of Swords, reverse, Ace of Swords, reverse, the Two of Swords. Sige, kunin natin itong pinaka nasa unahan. 10 of Cups, both are in reverse. 10 of Pentacles, 10 of Cups. Okay. Cancer, Cancer, Cancer. Okay, napaisip si Moonchild. Napaisip at pinakikiramdaman natin ng cards. Okay. Maaaring ito yung enerhiya ngayon, yung umaangat right now, yung energy kung kailan mo pwedeng marinig ang mensaheng ito. Yung pagka-low-key, pagka-private, pagiging emotional ng isang Cancer. Right now, maaaring nangingibabaw na ito para sa ilan. Na natural sa ating mga Cancer, yung pagiging extra sensitive, emotional, minsan, gaano man natin iwasan, or mawala ng pakiramdam, or mawala ng pakialam, hindi kaya. Andito yung attachment, okay? At the same time, parang disconnected ang ilang bagay-bagay dito na umaangat. Sige po, isa-isahin natin. Napakalawak ng maaring makapakinig nito. Just only take what resonate. Huwag nating ipilit ang isang sitwasyon na hindi para sa atin. Okay? Okay. Cancer 2025. Ito tayo eh. Nine of Swords, Ace of Swords, Two of Swords. Ito yung ano eh. Pagiging wise nyo. Sana. Sa relasyon, posesyon, sitwasyon, life in general, depende na kung saan kayo higit na mag-iiwan ng prioridad ngayong taon. Or ngayon pa lang, as I mentioned. Kasi guys, kahit pare-pareho tayo ng sign as a Cancer, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. But 2025, Cancer, this is the best year para kayo ay magpahilom, magpagaling ng ilang sugat. Sugat ang puso ba ito? It could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild.
Simpleng tarot card reader lamang po tayo, pero ito yung taon, or ngayon pa lang Cancer, kung meron kayong ilang bitbitin dyan, na hindi ganon kagaanan, best time na magpahilom. Sabi ko nga, best year to look out for yourself. Yes po, balance, the Queen of Cups, Queen of Pentacles, balance. Nakikita ko yung pinaka-message ng Moonology, yung isang oracle card doon. Balance, spirituality, and practicality. Spirituality, and dito na rin yun eh, yung emotions mo, yung connection mo on a soul level sa isang tao, posisyon, pagdating sa inyong mga passion, at the same time, magiging practical din. So, balance dapat. To have that healthy relationship or partnership with yourself din, okay? Or dito sa ilang kinakaharap nyo or kakaharapin nyo ngayong taon. Healthy. Healthy daw. Parang note to self ito, Moonchild. Healthy. Kumbaga, aalisin na natin yung ilang unhealthy. New version ba ito ng mga Cancer? 2.0? Lalo pa po kung papaangatin yung pag-aalaga. Yung care nyo sa inyong mga sarili. Yes, more on self-care. Self-love pa rin tayo. Moonchild, lagi na lang ganun. Paano na? Yes, kailangan mo pa rin priority ang iyong sarili. Kung paano kayo magpahalaga ng ilang tao sa pamilya, sa trabaho, sa kapareha, sana hindi mo nakakalimutan ng iyong sarili. Okay? Kanina live na live tayo ngayon sa ating YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Na-mention ko to sa inyo guys, diba, na si Cancer, kasi may nagtanong, si Jupiter right now, which is the planet of luck, expansion, is still currently in your 12th house, and it will last until first half of 2025. Jupiter, planet of luck, sa 12th house, sobrang mag-a-apply itong ilang bumabagsak sa yung cards. 12th house is all about closure, healing. Okay, medyo na-overwhelm si Moonchild doon pa lang. Healing. If there's a healing, syempre susundan niya ng recovery. Dadaan kayo sa patuloy na recovery. Physically, mentally, hindi kailangan laliman or katakutan, pero may growth po. May patuloy na growth tayong nakikita or naghihintay para sa inyo. Kung ito lamang po, okay guys, a reminder lamang po, kung ano man yung nakikita natin sa inyong cards, Cancer 2025, maring ito lang po yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap, kakaharapin, pero yung outcome, yung resulta, syempre pa po wala po sa mga baraha sa huli. Everything's still up to you. Tulungan ang sarili. Kumbaga, dapat andun yung kagustuhan. Buksan ang yung mga mata. Parang merong nag-hold back para sa ilan sa inyo, hindi nagiging totally ready sa mga bago or pagbabago pa sana. Of course, dapat nandyan yung willingness. It's still up to you, Cancer, kung papaangatin mo ito. Or maybe, a message, a sign, a reminder, ngayon pa lang na kailangan yung marinig, to focus more on your personal growth. Kahit kayo lang muna. Kahit ikaw naman muna. Lalo pa kung patuloy kayo dito nagiging mapag-aruga. Ayan, yung pagiging compassionate nyo. Pagiging mapag-alalahan ninyo. Parang patuloy nyo na ibabalansa yung ilang sektor sa pamilya. Nauunan nyo pa nga sila yung ilang gawain sa bahay. Kung hindi tayo magiging praktikal. Bago ang sarili. So, make time for yourself then this year. Maybe ganun lang yun. Okay, maybe yun lang din yung kailangan mong marinig. Pero Jupiter in the 12th house, especially first half po of 2025, ngayon pa lang actually nag-highlight na yan kung kailan mong marinig ito. Cancer, ito yung perfect time talaga for healing or i-prioritize ang yung overall well-being.
It's time to let go, to open your eyes. Ang dami, ayan o. Lahat sila, meron nag-hold back dito. It's time to open your eyes, to let go, to release those unhealthy. Napakarami niyan. Depende saan kayo nag-iiwan ng enerhiya or higit na prioridad or mag-iiwan ng prioridad ngayong taon. I-release nyo lang po dyan yung ilang negativity or ilang unhealthy. Sabi nga ni Moonchild, kailangan talaga to, kung meron kayong ilang New Year's resolutions, ngayon pa lang, ilaban na yan. Kung meron mga ilang unhealthy habits kayong, alam niyo yun, hindi nakatutulong, hindi nakakapag-iwan sa inyo ng balancing emosyon, or mentally, physically, hindi healthy, unhealthy patterns, or even unhealthy, negative people. Yes po, meron dito, even itong ilang closest sa'yo. Huwag kang mag-hold back. Lalo kung hindi ito nakatutulong sa inyong sitwasyon. Huwag nyo silang iwanan ng enerhiya na hindi nila deserve. Deserve mo ang maging masaya. Deserve mo ang maging healthy. It's time to let go. Let go of people, situation. Again, depende yan. Let go of unhealthy things. Or relationship. Yes po. Para sa ilan, just only take what resonate para sa inyo. Let go of anything, anyone that no longer serves you. Para mas ma-attract mo yung mas positive energy sa inyong buhay. Okay? Again, itong healing na ito, depende sa sitwasyon, physically, mentally, emotionally, or even spiritually actually. Andito na lahat. Yung subconscious, yung inyong nararamdaman, yung inyong inner self. Or kung meron talaga kayong nararamdaman, speaking of nararamdaman, merong visible pain. If this is about your physical health. Or at one point ngayong taon, meron talaga, again, di po isang medical advisor ang Moonchild, pero the Nine of Swords, Ace of Swords, sasamahan ito ng pag-aksyon at meron tayong nakikitang comfort. May healing po. Meron. Pero tutulungan ng sarili kasi ang ilan parang binabaliwala yung pain. Hindi binibigyan ng diin. Bakit? Sabi ko nga kung naibibigay nyo yung tamang enerhiya sa ilang sektor ng buhay, sana bigyan nyo rin. Pahintulutan nyo ngayon na magpahilom. Okay? Especially kung matagal nyo na itong iniinda or baka nga po binabaliwala. Siyempre pa. Kahit sino, parang sana wag nyo itong baliwalain. Minsan ganyan si Moonchild. relate bilang Cancer din ang Moonchild. But anyway, seek professional help. Okay? Wala sa mga cards na ito. Kung meron kayong iniinda dyan, huwag na kayo magdalawang isip na kumonsulta sa professional. Hindi kailangan katakutan yon. Normal, dumadaan tayo dyan. Magpagaling po. Sa 12th house, dyan din po pumapasok ang hospital facilities. Para sa ilan, maaaring ngayon pa lang, lalo pa kung nag-undergo kayo sa ilang medical check-ups, kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo guys, Cancer, pwede po itong mag-resonate sa ilang miyembro ng pamilya. At ikaw itong nandyan. Okay, ikaw yung higit na umaagapay or umaalalay. Ganon. Reversal din po ang energy natin every time. Okay? Pero sa true, sabi nga nila, note to self na naman, hashtag note to self ni Moonchild, but health is wealth. Okay? Simulan na natin yan. Damay nyo ako dyan sa mga resolutions nyo ngayon pa lang. Dapat bumuo tayo ng group Zumba group. Charot. Magzuzumba na tayo. Pero, guys, Cancer, sa pagkakataon na ganito, pag nag-iiwan ako ng advices about health, hindi po talaga ako nag-iiwan Pero merong umaangat. Ito lamang po ay based sa cards. And astrologically speaking, sa part na ito, tanungin lang din po ang sarili. Okay? Pakiramdaman nyo ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Dahil tanging kayo lamang po ang makapagsasabi sa ganitong pagkakataon. Listen to your body. Always listen to your body, Cancer.
Other messages, Cancer, if ever hindi yun mag-resonate sa inyo, it's okay. Napakalawak ng maaring makapakinig nito. Just only take what resonate. Okay? But most of you, Cancer, will be seeking solitude. Parang hinahanap niyo dito yung, or kusa nga angat yung cravings or longingness niyo muna na magkaroon ng alone time. Ito, natural sa mga Cancer. Once in a while, hindi to mawawala. Hindi niyo pa man yan ma-realize. Sa inyong mga little shell, gusto niyo nag-i-stay kayo dyan. Sa inyong mga little shell, comfort zone. Okay, huwag niyong pigilan. Sabi nga nila, step out of your comfort zone. Kasi walang mangyayari dyan. Pero sa true, hindi niyo pa man yan ma-realize bilang Jupiter, still, sabi ko nga, currently in your 12th house, especially in the first half of 2025, merong something benefits dyan. Jupiter is the planet of luck. Currently in your 12th house of solitude. Yes, yung pag-iisa nyo. Sa true, walang mangyayari sa comfort zone. Pero sa part nyo, as a Cancer, astrologically speaking, at sa ilang bumabagsak sa yung baraha, the Knight of Swords, Ace of Swords, the Two of Swords, parang kung hindi pa kayo ready, hindi pa kayang harapin ang mundo, ang relasyon, ang tao, ang posisyon, wag nating ipilit. Okay? Wag nating ipilit. Iba-iba rin po kasi tayo sa part ng proseso ng pagpapagaling or paano tayo dadaan sa healing or sabi ko, iba-iba ang bawat isa. So, ginagalang natin yan. Ayan. Kahit pa sa realidad, gaano man parang naisin mong mapag-isa. Kasi sa reality, hindi naman yan lahat ay nagagawa. Dahil na rin sa everyday life, lalo pa po kung meron kayong hinaharap na trabaho, outside of your shell, outside of your comfort zone, no choice, no options. Meron kayong pwedeng makasalamuha. Pero, para sa ilan sa inyo, kahit gayon pa man, mas maaring piliin ng ilan sa inyo ang mapag-isa or maging low-key ang mga bagay-bagay. Merong growth dyan. Parang ngayon ko lang narinig yan, Moonchild. Walang growth sa comfort zone. Meron, Cancer. Si Moonchild ang nag-iiwan sa'yo bilang dyan ka higat na. Di ba kapag napag-iisa tayo, pag nagkakaroon tayo ng alone time, sa inyong paraan, sabi ko nga sa reality, ay hindi po nabibigyan ng pagkakataon, lalo kung meron na kayong mga kids, may ilang obligations sa work. Pero sa inyong paraan, kapag nakapag-iisa kayo, nakapag-ninilay-nilay sa buhay, meron kayong matutuklasan. Meron kayong clarity na makikita sa inyong sitwasyon. Diyan kayo mas makabubuo nung mas magaganda, may pang long term. Mas healed na Cancer ang aangat, mas mature. So, huwag niyong pigilan. Kung hindi pa handa, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili, especially in the first half. Kalma. Kalma lang. Okay? Kasi, dyan merong growth. Yes po. Lalo pa, kung makapagpapahinga kayo, makapagninilay-nilay kayo in life. Sa paraan nyo, again, iba-iba. Pero 2025, Cancer, definitely mas tataas ang inyong mga pakiramdam. The Queen of Cups. The Queen of Cups. Kung paano kayo makiramdam. Yung inyong mga intuitive side. Or dito nga po, ay sabi ko nga, kung extra sensitive na kayo, mas mag-highlight ang inyong sensitivity test year sa ilang sitwasyon. So sana, sabi ko, i-handle ito with balance, with grace. Tanggapin, i-allow. Kumbaga, pakiramdaman lang din palagi ang inyong sariling emosyon. Trust your instinct. Hindi tayo magkakamali or nagkakamali, Cancer. Pero, this year, 2025, maaaring kung ano yung nararamdaman mo sa isang tao, posisyon, relasyon, maaaring yan yung totoo. Okay? Yan. Huwag mong pagdudahan. Trust your instinct. Okay. Kasi nga po,
Yan yung ano natin eh, pagdating sa inyong emotions. Hi! Take it easy, Cancer. Huwag magmadali, lalo on the first half of 2025. Take your time. Marami pang time. Life is too short, Moonchild. Nauhuli na ako. Hindi. Don't be too hard sa iyong sarili. Isa-isa. Take everything one day, one step at a time. Okay? At ano pa ba? Medyo na-overwhelm ako sa ilang sitwasyon dito. Nire-relate kasi natin ang ilang bagay-bagay astrologically. Pero work-wise, may hugot, no? Parang hindi naman natin na isa-isa yung sector. Life in general na nakukuha ko pagdating sa mga Cancer. Work-wise, sige, add natin ito. Okay. Kung reversal yung energy eh. So, pwede itong mag-apply sa ilang tao, ilang katrabaho. It could be your boss, workmates, teammates. Merong secret. Meron tayong nakikitang sekreto dito. Hindi masabi, hindi matingnan. Secret. Or merong aangat na katotohanan sa part na ito. Okay. May sikretong pwedeng umangat. Or merong marireveal na pagkatao. Depende sa sitwasyon. Ang secret naman, it doesn't always have to be negative. Okay? Secrets. Kung ipapasok ko yung love, it could be a secret admirer. Or sikreto ka ng sinisilayan ng inyong boss or ng inyong workmates. I mean, career-wise, napupunay yung pinaghihirapan mo. Napupunay yung effort, yung pagiging independent mo sa trabaho. Napupunay yan. Kahit pa sa pakiramdam mo ngayon ay parang hindi. Yes po. Cancer. Maring palihim ka ng, uy, ang galing nito. Nakikita yung abilidad mo, yung pagiging masipag mo and focus sa trabaho. Kung paano ka makisama, o paano mo pinaninindigan, kasi nga focus ka lang din ngayon eh. Sabi ko nga, tahimik ka lang magtatrabaho kahit pa may ilang minsan distraction sa buhay, focus sa yung ginagawa. Low-key, private. Kung ano man yung efforts, Cancer, may palihim. Hindi mo pa man ito ma-realize, may palihim na nakikita ka. At dyan, claim natin, 2025, may pag-angat, may pag-level up, may improvement, development sa iyong buhay karera. Hi! Kung sa love, ganun din ang may iwan ko. Okay? May palihim na nakatingin sa'yo. Maring wala kang ideya dito for some of you. Kaya nga lihim, lihim na pagtingin. Hindi mo pa napupuna kasi nga maring ang ilan ay dumadaan sa healing process at iba-iba po tayo dyan. Cancer, talagang water sign nga kayo. Tayo. Dahil nagiging malalim po ang aking nakikita. Napakalawak ng pwedeng iwan ng baraha. Pero other messages, kung hindi mag-apply yung secret na yun, napakalawak. For some of you, may pagka-low-key tahimik niyong ilalaban yung ilang trabaho, proyekto, or negosyo, or maybe this is a sign, reversal ang energy, guys. Baka kailangan nyo, mayroong isekreto muna. Physically, mentally, emotionally, or even financially po, ano yung kailangan nyo munang ipagsantabi? Nang hindi nyo muna ito i-broadcast sa madla. Sa madlang people. Tahimik nyo tong ilaban. Kasi totoo yan, yung iba, meron ditong ilang distraction, sabi ko nga. Na baka mawalan kayo sa focus. I mean, konting opinion or simpleng komento, baka maapektuhan kayo as a Cancer. Very sensitive tayo eh. So, kung meron kayong goal, halimbawa, meron kayong project, business, or physically, mentally, meron kayong pagagandahin sa inyong aura.
tahimik nyo muna itong kayanin. Tahimik nyo itong iproseso. Tahimik nyong bigyan ng focus. Kayo lang muna. Low-key guys, private. Huwag masyadong do not overshare. Especially first half of 2025. Kasi, para sabi nga yung evil eye, yung mga merong sa ating ilang insecurities, hindi may iwasan, walang perfect. Dalawa lang yan, it's either nagiging challenging ka or nagiging inspiring ka para sa kanila. Challenging in a way na nagiging competitive, napupunta sa competition. So, ayun, low-key. Lalo if this is something major ganap sa inyong buhay. Tahimik nyo muna ito. Halimbawa rin, meron kayong secret project nga or bagong bahay, ganyan. Yung mga bagong kotse. Tahimik lang. Huwag nyo munang i-mention sa madla, guys. Tahimik nyo po itong tutukan. Mapag-aralan muna ng higit. And by the time na ready na kayo, ayan na tayo. Ayan na tayo, Cancer. Full energy na yung pwedeng umangat sa inyo. Full energy na. Na-happy na ako. Kasi first half of 2025 may pagka-low-key. Mag-add tayo ha. Nagiging malalim. Guys, babalikan ko po kayo after nito. Maraming salamat po. Uy, napatingin ako sa ating comment section. Si Miss Daisy Mercado. Hello po, maraming salamat po. Babalikan ko po kayo after natin harapin ng mga Cancer. At pa tayo, Cancer 2025. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Cancer 2025. May umangat na. 11th house, Libra, and the 9th house. Meron bang travel this year? Kahit sa simpleng pagpaplano? Meron at meron kayong may isa sa katuparan po. Na na pangarap. Sabi ko nga, lalo first half, napaghandaan mo na ito, natutukan mo na, nabigyan mo ng prioridad. Hindi imposible. Dreams do come true, guys. Napapangiti si Moonchild. Ayan, na-excite ako bigla. Second half of 2025, i-claim natin because itong si Jupiter astrologically dyan napapasok ang luck, yung swerte. Yes po. 2025, you're one of the luckiest sign this year. Cancer. Claim na natin yan. Cancer. Ang lawak 11th house, about your dreams, your hopes, your wishes, maging pa man yan, gaano man kalaki, kaliit, meron kayong ma-achieve. Meron kayong maisa sa katuparan. 9th house, napakalawak. Meron po bang travel? Or merong dadaan sa masteral? Merong gagraduate? Merong completion? Or mag-aaral ulit? Gaano man yan, magbabalik eskwela ulit. Kumbaga, higher education to actually. Pero regardless, meron at merong achievements. Pwede rin po about sa inyong, if ever meron kayong nilalakad na ilang legal matters, legal issues, Libra is here, justice, may paglawak. Meron at meron pa kayong mapupuntahan, madidiscover at matututunan ng mga bago para dito, saan, sa higit niyong ikalalago. Yes po. Kung saan kayo pwedeng patuloy na mag-grow. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Para sa ilan guys, maaring makatanggap po ng love, marriage proposal, especially kung dumaan na kayo sa ilang hindi ganon kagaanan sa buhay. I mean, meron na kayong ilang pinagdaanan na ilang dagok, ups and downs, highs and lows. 2025, maring ito yung sikreto nyo munang, or palihim nyo munang isa-segue. Para sa ilan, baka secret marriage ito, why not? Or secret proposal. Ito yung umaangat para sa inyo. Libra kasi, this is about your relationship, partnership, marriage.
Or kung single, maaaring meron kayong someone, meron someone na pwedeng tumatak sa inyo ngayong bagong taon. Reversal, tatatak, hindi nyo pa man ito ma-realize, mag-iwan ito ng influence sa inyong buhay. Could be positive and negative po, pero I feel dito, this is something para rin sa inyong higit na growth. Second half of 2025. Baka dyan higit na umangat po yung revelation na ito. Meron kayong makikita, dyan higit na angat yung pagkaklaro. At sana mapaangat nyo yung inyong mga halaga. Makita nyo na yung halaga. Okay? Ninyo sa isang sitwasyon, relasyon. Maganda po, Jupiter. Again, the planet of luck, wealth, happiness, expansion, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. It will enter your sun sign, Cancer. Second half of 2025. So, be ready sa ilang big or major events this year para sa ikatatatag mo, para sa mas positibo. Hindi magiging perfect ang sitwasyon. Wala namang perfect na relasyon, posisyon. 10-10, both are in reverse. 10 of Pentacles, 10 of Cups, money, family. Normal, humaharap tayo sa ilang kakulangan or tension. Pero this is something, sabi ko nga, sa huli, okay, sa huli, ayan, tumutunog pa. Sa huli, meron yung biyaya dyan. Part of growing up. Opo. Patuloy na merong growth ngayong taon sa inyo, Cancer. I-claim na natin yan. Hindi lang healing, okay, pero meron pong success. Sana all. Ayan. Lalo pa kung ngayon pa lang ay higit niyong tututukan din yung kayo. Physically, mentally, emotionally. Kasi tayo ay general reading. 9. Kung hindi ko pa na-mention, guys. 9, 11. This is also about your connection sa kanya. Sa ating nag-iisang faith, sa inyong faith, ayan. Maging ano pa man ang inyong religion. Sa 12th house po, again, mag-highlight din yan. Diyan din pumapasok ang spiritual connection nyo sa Kanya. So, samahan ng dasal. And you will be filled with faith. Faith sa inyong mga sarili. Yes. Yung faith sa bawat proseso na ito na pwede nyong lakarin sa higit na praktikal. Travel documents ba ito? Visa, passport, or legal documents, kung meron kayong inaayos or ilalaban ngayong taon, maipapanalo nyo. I-claim na natin yan. Okay, may healing po, may recovery, malalagpasan, dadaan kayo sa self-improvement. Again, faith sa sarili, faith sa proseso, at yung faith na meron kayo sa Kanya. No matter what your religion. Samahan ng dasal. Alam naman natin, di ba? How powerful ang prayer. Pray lang din. Ito yung umaangat. Kuha na tayo ng ilang pinaka-final words, advice na kailangan marinig ng, ayan na, Cancer. Trust, all will be well. See the bigger picture. Trust, all will be well. And see the bigger picture. See the bigger picture, tingnan din natin. Kasi ang lawak ng bumagsak, parang ang daming yung kakaharapin ngayong taon. Hindi lang sa sarili, pero pang sports pa. Charot, hindi. Itong ilang gampanin nyo sa trabaho, pamilya, lagi lang din alalahanin. Yung sila, okay? Na sa akin nakikita naman ay, this is something na hindi nyo kailangan pang laliman. Kasi as a Cancer, very compassionate kayo. Very maalalahanin, maalaga. Or other messages. Baka kasi meron lang kayong makalimutan dito na ilang detalye, ganyan. So, patuloy kayong focus lang din. Okay? Positive sa inyong ginagawa. And trust that all will be well. All will be well. Huwag kayong pangibabawan ng pangamba.
Trust that the universe is with you ngayong 2025. You are being guided and protected. Guided and protected. I-claim na natin itong ilang magagandang possibilities. Tiwala. Trust. That all will be well, Cancer. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong bagong taon, 2025. Cancer.